Sa chapter 1, napag-usapan natin na it is more than creation. It talks about who God is. Pagbukas pa lang ng tabing ng Biblia, ng Genesis, sabi agad sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. So ipinakilala agad sa atin kung anong Diyos, kung anong klaseng Diyos ang meron tayo. Isang Diyos na manlilikha, makapangyarihan sa lahat, nakakaalam ng lahat ng bagay. Chapter 2 talks about us. It talks about who we are. Sino ba tayo? We are created by God in a very special way. Bakit? Dahil we are created in His own image. We are created by His own hands. Lahat ng bagay sa mundo, nilikha ng Diyos gamit lang ang Kanyang salita. At sinabi ng Diyos. At sinabi ng Diyos. Pero nung likhain ng tao, hindi sinabing at sinabi ng Diyos magkaroon ng tao. Kundi ginawa niya mismo ang tao, nililok sa lupa, at ginawa niya, hiningahan ng buhay ng ang taong kanyang nilikha. Chapter 3, it talks about sin. Ito yung pagpasok ng kasalanan sa mundong ibabaw. Diba? Dahil ang taong nilikha ng Diyos, mas naniwala sa sinabi ng ahas kesa sa sinabi ng Diyos. Kasi ang labanan doon, ang sabi ng Diyos, huwag niyong kakainin yan. Ang sabi ng ahas, pwede niyong kainin yan. Sino pinaniwalaan nila? Yung ahas. Kaya pumasok ang kasalanan and the rest is history. Chapter 4 talks about Cain and Abel. Actually, hindi lang ito basta tungkol sa magkapatid, hindi lang ito tungkol sa kanilang buhay, kundi tungkol sa pagsambang kanilang ginawa. Tinanggap ang pagsamba ni Abel, pero hindi tinanggap ang pagsamba ni Cain. So in other words, ang lesson natin doon, not all worship are acceptable to God. Kaya ang lagi nating challenge sa bawat isa sa atin, after ng mga pagsambang ginagawa natin, ang tanong natin sa sarili natin, naging acceptable ba tayo sa Diyos? Tinanggap ba niya ang handog ko? Tinanggap ba niya ang pagsambang ginawa ko? Kasi yun ang mahalaga, yun ang importante. Or else, nagsasayang lang tayo kakapunta linggo-linggo sa kapilya. So ang goal natin laging maging acceptable ang pagsamba natin. Chapter 5 talks about the descendants of Seth. Ito yung nakaka-boring na basahin. Kasi puro salit-saling lahi lang yan. Naging anak ni Adan si ganto, naging anak naman si gano, si ganyan, hanggang sa sunod-sunod na lahi. Ano po. Pero merong namumukod tanging lesson doon. Kasi ang sabi palagi, nabuhay si Adan, namatay. Nabuhay si Seth, namatay. Nabuhay si ganyan, namatay. So because people live, people die. Ang taong nabuhay, mamamatay din. Yun ang lesson ng chapter 5. Chapter 6 talks about the obedience of Noah. Tungkol ito sa pagpapahayag ng Diyos ng kanyang plano, nagunawi ng mundo dahil sa sukdulan na ang kasamahan. So lumaganap ang tao, dumami ang tao, pero dumami din ang kasamaan ng mundo. So sabi ng Diyos, kailangan lipulin na ang tao dahil sobra na ang kasamaan. Pero may nakapukaw ng kanyang pansin at walang iba kundi si Noe. Tanging masunurin sa Diyos. Kaya naman pinagawa niya ito ng arko na magsasalba sa kanilang buhay. Chapter 5 talks about the completion of the ark. Natapos na ang arko, oras na para sumakay, at alam natin kung ilan lang ang sumakay. Ilan lang ang naligtas? 8 people. Si Noe, asawa niya, 3 anak niya at mga asawa ng kanyang mga anak. Kasi ang lesson natin doon, few people will be saved. Kakaunti talaga ang nakakasumpong. Diba? Kakaunti ang maliligtas. Hindi dahil yun ang gusto ng Diyos, kundi dahil yun ang pinili ng tao ang sila'y mapahamak. Chapter 8 and chapter 9 talks about rain, storms, umulan ng 40 days and 40 nights. Nilubog ang sandaigdigan ng tubig. Kahit mga taluktok ng bundok, hindi mo na makita. Dahil sa pag-ulan ng 40 araw at 40 gabi. Pero listen, tumigil din ang ulan. Kahit gaano katagal ang ulan, kahit mahirap, kahit bumaha, tumigil pa rin. Because storms are not
forever. Walang bagyong panghabang buhay. Yun ang lagi nating lesson. Tumitigil din yan. This too will pass. Diba? Medyo matagal, medyo masakit, medyo mahirap, pero titigil din ang anumang bagyo na meron tayo sa buhay. Amen po ba? Baka yung katabi niya may bagyo, o siya ang bagyo ng buhay niyo. Tumitigil din yan. Chapter 10 talks about descendants of Shem, Ham, and Japheth. Pagbaba nila ng barko na ginawa ni Noe, ang natira lang silang 8, sila ngayon ang pagmumulan ng susunod na lahi ng tao sa mundong ibabaw. Kaso nagkaroon sila ng problema. Ang problema nila is failure to pass the baton of faith. Ang tao naging suwail muli sa Diyos. Samantalang kung i-imagine ninyo, ang tao nagmula lang sa mga anak ni Noe. Pero hindi nila naipasa to the next generation yung pagsunod at pananampalataya sa Diyos. Kaya lumaganap na naman ang kasamaan sa sangsinukob. At ang prueba nito ay yung chapter 11 that it talks about the Tower of Babel. Bakit sila nagtayo ng tore? Kasi sabi ng Diyos, humayo kayo at magpakarami pagbaba nila ng arko. Yan ang bilin sa kanila. Kalatan ninyo ang buong lupa. Ang problema, ayaw na nilang maghiwa-hiwalay. Gusto nila, doon na lang sa isang lungsod, magtatayo sila ng tore. Yan ang kanilang gagawin. Diba? Kaya nga pag tinignan natin, ang sabi ng Genesis chapter 11, may 3 reason why they built the Tower of Babel. Number 1 is to reach the heaven, para maabot ang langit. Number 2 is to be famous. And number 3, to not be scattered. Ayaw nilang maghiwa-hiwalay. Gusto nila mag-umpuk-umpukan na lang sila. Ayaw ng Diyos yun. Ang gusto ng Diyos ay kalatan ng buong lupa. So anong ginawa ng Diyos? Ginulo ang wika, hindi magkaintindihan, at dahil hindi magkaintindihan, ano nangyari? Maghiwa-hiwalay tayo. Basta hindi nagkakaintindihan, nagkakahiwa-hiwalay Basta merong hindi pagkakaunawaan. So yun ang nangyari. Hindi nagkaintindihan ng mga tao, so naghiwa-hiwalay sila. Yung mga Inglesero nagpunta sa West. Diba? Yung mga Tagalog napunta ng Pilipinas. Yung mga ganito, ganyan. Kung saan-saan sila napunta. Kinalatan ng buong lupa batay sa kanilang wika.